Hart, bagong endorser ng isang fast food chain. Vice ganda, itsapwera na. Yari ka dyan, Brad. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Yan, Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Makikita mo eh. Ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madidikdik dyan. Totoo. Nako, wala na hong intro-intro. Rekta na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamamayan. Pero bago ho yan mga kabayan, sa like at sa subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Heto na ho si Senator Rodante Marcoleta. Okay? Magandang hapon sa iyo, Nelson. Sayang wala si Jen, ano? Ay, wala po eh. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayang nakasubaybay ngayong hapon. Wala si Sir Jen. August 15, 2025. Yes. Birthday ng aking anak, Jen. Ay, oo nga po pala, no? Si Kong Paulo. Oo, birthday Uy. po ng Happy birthday ha, kay Kong Paulo Marcoleta ha. Sagip Party List Representative, Congressman Paulo Henry Marcoleta. Oo. Alos magkasunod pala ang birthday nyo, Sen. Oo, tayo Hulyo siya, August eh. Hindi, magkakasunod kami. Yung isang anak ko naman, June. So, ganda, June, no? July, August. Sen, ang pag-uusapan ho natin ngayon, sigurado ay itinatanong din ng mga kababayan natin. Itong napakainit na usapin ng online gambling na kahapon nanood kami ni Jen bago kami magprograma eh. Ilang oras yata ho kayo nagtalakayan tungkol dyan. Pero ang isa sa mainit na tagpo na napanood namin, kasi napakinggan ko kanina nung review ko, ang dami pa lang uminit ng ulo kahapon. Senador Alan Peter Cayetano, uminit ang ulo. Senador Joel Villanueva, uminit ang ulo. Mukhang kayo rin yata, medyo uminit din ang ulo. Ano bang pinagtapusan nung hearing kahapon, Sen, tungkol dyan sa online gambling? Hindi kasi yun, marami na raw nababahala sa paglaganap ng online gambling. Kaya sa Senado, may nakita kong mga 5 na panukalang batas, Nelson. 3 doon ay nag-advocate ng complete or total ban. Total ban. Yung 2 naman, ang ina-advocate naman ay strict regulation. Aha. Ngayon, ako naman ay nandun sapagkat suporta sa mga kasama, bagamat yun ay pinagsanib na pagdinig. Aha. Dahil sa yung online gambling, klasipikadong sports sa tayo eh. Kaya amusement, sports and blah blah blah. So, nasa teritoryo ni Senador Erwin. Apo. Ngayon, dahil sa merong tax angle naman yon, nandun si Senator Pia. Ngayon, dahil sa may nasasangkot ang bangko dyan sapagkat regulatory arms siya ng mga e-wallets, Apo. nandun yung chairman ng banks and financial intermediaries na si Senator Alan. Aha. Di ko alam kung meron pa, no? Pero yung nakita ko lang, yun ang 3. Teka lang, may breaking news muna tayo ha. Makasingit lang ako, Senator Rodante Marcoleta. Yan ang nga ho ba sinasabi natin? Matindi ho itong balita na to mga kababayan. Ito na ho pinakahihintay ng mga Duterte supporters. Hart, bagong endorser ng isang fast food chain. Vice ganda, itsapwera na. Yari ka dyan, Brad. Yan ang nga ba sinasabi ko. Unti-unti na siguro naramdaman ho ng McDo na talagang sumadsad ang kanilang revenue dahil sa masyadong matabil ang dila ng ano na yan, yung kabayo na yan, di ba? Pati itong si Senator Rodante Marcoleta talagang talagang sinama niya, nananahimik si Sendante. Inano ka ba ni Sendante? Di ba? Pati si Sendante binanatan niya doon sa wala niyang kwentang concert. Ngayon, yung isa sa pinakamalaking fast food chain na ini-endorso niya, ibibigay na daw kay Hart Evangelista. Palakpakan ho tayo. Ayan.
Pagka si Ma'am Heart Evangelista na ang endorser niyan, kakain na tayo. Di ba? Kakain na tayo. Pero habang meron tayong nakikitang patalastas na kung saan nilinalamon ng kabayo na yan, yung manok ng McDo, hindi ho tayo bibili dyan. Ika nga, ano yan, boycott. Boycott to the max. Ha? Pagka yung kabayo na yan, kumakain sa McDo, hindi ho tayo bibili dyan. At ihikayatin natin ang ating mga kasama taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag nang kumain dyan sa McDo na yan. Pero pagka si Ma'am Heart na, iba usapan na yan. Siyempre, hindi naman inaaway ni Ma'am Heart itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero itong kabayo na to, nako, marami pa. Marami pa. Yung listahan, hahanapin ko lang. Lahat ng ini-endorsong produkto nitong bakulaw na to, iboboykot ho natin lahat yan mga kababayan. Siyendante, arangkada. Tatlong magkakaugnay na komite na tatalakay doon sa isang napakaselan na usapin. Ano? Kasi nagsimula yung pagsasalita ni Chair Erwin, ang laki na po ng salot ng lipunan. Alam mo naman yun. Ako naman. Sige. Pero nung sana man lang ay nagsimula tayo para meron bang study na talagang nagpapatunay na tagilid ng bansa natin, ano? Sana man lang ang gusto kong makita sana doon, hindi na lang ako nagpaka detalye ay ang daming social issues na hindi lang social, emotional, psychological. Di ba? Kasi sa social doon, yung fiber ng lipunan na pinubuo ng maraming mga pamilya. Kasi mukhang gusto nilang ipasinag doon, hindi nga lang nagawa sapagkat may technical problem yata. Mukhang magsisimula pa doon sa mayroong nagpakamatay na bata eh. Nako. Aba, sabi ko, teka mo, bakit kaya? Sa sarili ko lang naman. Para bang appeal to emotion kaagad na ano. Samantalang kung tutuusin mo, ang pinag-uusapan dito, kung lumala ng lumala yan, anong ginagawa ng regulator? Ayun. Di ba? Kasi simpleng-simple lang eh. Ang regulator ng mga online gaming operators, PAGCOR. PAGCOR, Kasi nasa kanyang mandato yun eh. Halimbawa, yung PAGCOR, kinuha ko yung batas eh. Presidential Decree 1869, panahon pa ng dating Marcos. Pangulong Marcos, yung una. President Marcos I. Kasi Presidential Decree ito eh. Oo nga. Siya lang naman ang naging presidente na nakapag-i-issue ng batas. Di ba? Kasi kasama sa Under martial law. Under martial law tayo noon. Ngayon, hindi naman kinansel o hindi naman pinawalang bisa itong mga batas na ito. Kaya hanggang ngayon, umiiral pa rin. Kasi nakakatulong din naman eh. Yung PAGCOR kasi sa unang batas na yan, Presidential Decree, hindi lang siya, siya kasi yung operator, siya pa yung regulator, kaya nga sabog eh. Oo. Isa sa kanyang mga gawain na ito eh. To regulate, sabi niya, operate, authorize, and license games of chance. Games of cards. Operate. And games of numbers, particularly casino gaming in the Philippines. Generate revenues. Ito yung ano niya eh. No? Kaya, dalawa eh. Dual responsibility. Dual person siya eh. Generate revenues for the government, socio-civic and national development programs. So sa ganyang kalagayan niya, talagang siyang nag-ooperate, siyang nagre-regulate. Pangkaraniwan, pag ganyan ang opisina mo, parang may conflict eh. Di ba? Kasi parang ang gusto sabihin, luluwagan mo ang regulasyon para kumita ka na marami. Oo, kasi sa dami ng binibigyan niya rin. Inisa-isa ko eh. Halimbawa, yung nakadepende sa kinikita ng PAGCOR. Sang-ayon sa kanyang charter, 5% ng mga winnings, 5% ay napupunta sa BIR bilang franchise tax. Pagkatapos, 50% ng 95% na balance noon pupunta sa National Treasury. Ngayon,
Sabi nga ni Senator Pia nung nandun kami, bakit hindi ko nakikitang basta po kami po yung nagbibigay. Pumapasok, Ang katunayan po, ito po yung record, ganyan-ganyan. Kung sino nagsasabi ng totoo doon, O yung mga syudad na nag-host ng Pagcor casinos, ay nabibigyan din ng fixed amount doon para sa kanilang mga community projects. O yan ang naitutulong niya. Ngayon, 5% ng balanse after the franchise tax. Kasi nga, bayad sa biyayan, Pagkatapos ng balanse ng franchise tax at saka yung national government mandated income share, ay napupunta sa Philippine Sports Commission. Ayun. Para sa sports development programs. Pagkatapos, 1% ng net income ay napupunta sa Board of Claims. Ito yung sa mga claimants. Mayroong Board of Claims ngayon, So, 1% napupunta sa kanila. Mayroong 5 billion monthly sa Dangerous Drugs Board. Ayan. So, ang dami niyang nasusustinahan na pondo. At ito ay pinopondohan din yung ating isang batas na kung tawagin ay Renewable Energy Act. Ito yung 9153. RA 9153. Na kung saan ay 1.5% ng Pagcor's annual net income ay napupunta doon. Ayan. Ngayon, ito pa. Remaining balance of Pagcor's income is remitted to social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. Yan, Pagkatapos, ayun pala 50% ng national government share. Kasi merong, di ba, yung 50% merong nasa national government. Kalahati nun, paghahatian. Kalahati nun ay napupunta ngayon sa PhilHealth. Para ngayon, ponduhan yung universal healthcare. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, ganito. Total ban. Di ba? Kaya ang una kong total ban, Ako, member ako ng INC. Sa amin ako, bawal yan Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang, talaga bang hinahamon ko sila. Paninindigan natin. Talaga bang, seryoso ba kayo dyan? Baka mamaya, pabiru pa ako Baka mamaya, may diskarte na naman. Baka kaya-kaya ng mga senador na yan. Kailangan, tingnan natin. Kasi sabi kong ganyan, kung ganito pala yung natutustusan ng Pagcor, o paano ngayon yung tinutustusan kapag binaan mo yan? Sino sasagot ngayon dyan? Meron kasi tayo pero tama rin naman yung nakasaad dito sa mga panukalang batas ng mga kasama natin na binabantayan naman nila yung social decay. The weakening of the social fiber. So, titimbangin mo ngayon yan. Tapos binagit ko alam mo nyo kasi ako sa public administration, meron tayong mga umiiral na doktrina ng public administration. Kung tawagin ay mga key principles of public policy. Ang isa sa nakalinya dyan, na malapit-lapit dito sa pinag-uusapan natin, ay yung Pareto efficiency. Pareto. Efficiency. P-A-R-E-T-O. I-google mo. Tingnan natin. Minsan tinatawag yan Pareto optimality. Ano ang ibig sabihin ng na yan, ng prinsipyo na yan? Ito ang kalagayan ng isang estado na nag-allocate ng resources. At sa kanyang ginagawang yan ay imposible na magawa niya na mapasaya niya ang isang sektor nang hindi niya napapalungkot yung isa. Ayun. Kahit ano pang gawin mo, halimbawa, tugunin natin yung lumalala at sinasabi ninyo na salot. Matugunan yan. Binanyo naman ito. So, merong sumaya, merong lumungkot. Tama? Tama. Alin tayo dyan ngayon? Sabi ko, alam mo ang pinaka-problema rito, Mr. Chair, kung halimbawa yung regulasyon, na isa sa mga
scheme na pwede natin pagpilian. Halimbawa, nagbutuhan tayo, total ban o regulation. Alam mo, matatalo yung regulation dahil nga itong PAGCOR na to, wala ka akong naipapakita. Tama. Nakatibayan. Na nakapagre-regulate siya eh. Hindi effective sa trabaho. Hindi effective. Napapasama pa nga yung iba ka ako. Tingnan mo ka ako yung isang online game operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ka ako yung nag-sponsor ng isang concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila. Sen, palubog na yung aklang kanal na yan. Palubog na yan, kaya ganyan. Tinitira niya yung mga sikat, kagaya nitong si Senator Rodante Marcoletas, tinitira niya yung mga mainit sa social media para siya naman pag-usapan. Naku, style niya, bulok. Na iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Ulitin natin, malupit yung sinabi ni Sen. Napapaisip siya kung sira ulo yung mama na yun eh. Isa pa. Okay. Ulitin natin. O hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain Ayan. Game. mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Yan. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Sagad sa buto yung banat na yun ni Senator Rodante Marcoleta. Ewan ko ba? Sinusugalan nila yung na yan, aklang kanal na yan. Tataya ka na lang sa kabayo, doon na sa mananalo. Patalo yan eh. Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. Galing, King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Panchito, yan. Paping Daldal, Chiquito, marami. Hindi. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko dyan sa kabayo na yan. Di ba tayo hindi hindi tayo nagpapatawa dito. Seryoso tayo. Seryoso. Walang yung bakulaw na yan. Yan, nakahanap ka ng katapat mo kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ang problema dito. Hindi siya kagaya ni Tekla. Si Tekla, okokrayin niya ng okokrayin yung sarili niya. Di ba? Hindi niya titingnan yung mga manonood niya kung ano mga kapansanan nila. Hindi niya titingnan ng ganon. Ang gagawin niya, gagawa siya ng kwento sa sarili niya. Gagawin niya katawa-tawa sarili niya kasi comedian siya eh. Pero itong si Vice, ang gagawin ho ng kabayo na yan, maghahanap siya kung sinong pinakapangit sa mga ano niya, mga manunood niya. Tapos, yun yung ookrayan niya ng ookrayin. Yun, ganun yung estratehiya ng ano na yan, yung baklang kanal na yan. Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba?
Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing Huwag mong katatawanan. gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, oo. Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Nako, Ay. confused sa gender. Confused siya sa gender niya eh. Di ba, anak ng toko, dami mo ng pera, tapos hindi mo kilala yung pagkatao mo. Laki ng problema mo, Brad. Problema yun. Alam mo, sa psychology, O yan. ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun eh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong maipalaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Hindi ba? Opo. Kaya inconsistent eh. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slide sa Senate na mula 2021, Noong 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang eh. Pero as of June 2025, naging 59.92 from 6.19 billion, naging 32 billion. Kasi Ang bilis ng paglago. Sen. nung pinapaliwanag din, lalong-lalo na nung panahon ng Pandemya. yung COVID-19, walang magawa yung doon nila naisip yan. Yung Sa mga tuwid, concentrated, kung walang masyadong aktibidad, hindi mobile lang tao, nasa mga bahay lang, lahat natatakot. Gusto naman siguro nilang i-entertain. Gumawa ngayon ng pagkakataon ngayon na ma-entertain at yun na nga, nahirati sa ganon. At yung iba nga, hindi na purely entertainment, naging sugal. Na-addict na iba. So game of chance, game of cards, game of numbers. Dito nagsimula yung paglaganap niya. Ngayon, sabi ko, wala na ba kayong ibibigay na alternative? Kasi kung boboto tayo ngayon, ban ako eh. Bakit ka mo? Hindi ko po pwedeng Ipaasa gamitin yung regulasyon mo dahil wala akong tiwala sa iyo eh. Oo nga. Alam mo nga kung ba't wala akong tiwala sa iyo? Tingnan mo na lang ha. Kanina pa tayo ako nagtatalo eh. Wala ka man lang ka kung maipakita na meron kang kakayahan na mag-regulate. Ilang ka ako yung online gaming operators ngayon. Yung sinertify mo, meron ng mahigit 60. Yung inapprove mo, may mga 20. Ito, purely online, yung iba naman casino at saka online. Ngayon, pwede ko bang, meron akong kopya rito eh. Binanggit ko pa yung unang 4 na malalaki. Ang balita ko yung unang 4 na yan, siguro mabuti pa ibigay mo sa amin na listahan kung sino ang mga beneficial owners niyan. Sino ang nakasausaw sa mga yan? Kasi baka malalaking tao yan. Kasi ang balita ko, itong unang 4 na malalaki, 85% ng industriya kontrolado nila. Yung 4 lang. 4 lang. Oo. Ang sabi ko, kung magaling ka lang regulator, yung 4 lang na yan, kako, ang higpitan mo, baka hindi maging salot yan. Kasi 85%. Tayo naman, ang natin dito, malamang sa malamang, yung mga legal na may prangkisa dyan, pinasok na rin nila yung illegal na yan. Feeling ko kasi nasa kanila na yung infrastructure, yung system, yung mga laro nasa kanila na. Kung napakatalamak noong mga illegal,
grabe naman pala. Ito, tayo, nagbabayad tayo ng buwis dito. Tapos itong mga to, okay lang palang, di ba? Kahit hindi sila regulated ng PAGCOR, okay lang pala mag-operate. O meron tayong legal, meron din tayong illegal. Kaya malamang sa malamang, ito, suspecha ko lang to karamihan ng mga illegal, ang nagmamay-ari din ho doon, yung mga legal na operator. Kasi laki ho noon, hindi ho biro yung pag-ooperate ng mga online gambling website, di ba? Kasi yung mga laro nakaka-copyright yan ika nga copyrighted yan Ngayon kung wala kang access doon sa mga laro na yun, bibilin mo pa yun. Pag-aaralan mo pa yun, dapat lagi yung resulta niyan paborable sa house, hindi paborable sa mga nagsusugal. Alam nga namang illegal ka, wala ka nga perang pambayad sa PAGCOR natatakot ka nga sa buwis ng PAGCOR Tapos papasok ka pa sa bibili ka pa ng mga laro, bibili ka pa ng domain, mag-a-advertise ka pa, di ba? Punta ka na lang sa illegal. Kaya nangyayari dito, malamang sa malamang, yung mga nasa illegal, meron silang pampronta na, legal kami ito yung mga namin. Pero, ika nga, sa ilalim nito, meron silang mga illegal gambling site na ino-operate din. Mini-maintain din. Sa tingin mo natin, pwede tayo magkamali. Percent O, ang sinasabi mo yung mga illegal, maliliit lang yung illegal Di ba? Kumbaga ka ako sa mga isda, puro dilis. Dilis, Puro dilis lang ang gusto. Ginagamit mo dahilan yung mga dilis. Itong mga balyena, itong mga pating na nandyan sa harap natin, hindi mo ginagalaw. Wala. Isipin, wag na doon. Ba't hindi ka makipag-usap ka ako sa mga platforms? Yung web. Sa web. 4 lang naman yan ka kung dyan pinagmumulan. Kasi kung wala itong mga ito, hindi makakagawa ng laro itong mga online game operators. Google Play, di ba? Google. Mada-download meron kang Amazon. Meron kang Facebook. Meron kang Twitter. Alam mo kung ano yung ang nakikita ko sa discussion, kaya inunahan ko na sila. Dito yung sinasabi mo, bakit merong naggalit-galitan. Parang ang nakikita ko, ang gusto nilang parusahan, yung e-wallet. Oo. O, di ba? Yung e-wallet, yung paborito mo, yung GCash. GCash, kahit wala akong cash, G lang. Yung paborito nitong mga Maya. dalagang mga nakikita natin to, yung mga Paymaya, no? Yang may PayPal pa merong may Shopee Pay. Itong dalawang ito, nangingiti-ngiti. Ito yung gustong parusahan. Sabi ko, teka muna. Yung baka akong e-wallet, online game ba yan? Hindi po, sabi na. Sila ba nag-develop? Developer pa ba? Sila ba yung marketer? Sila ba yung promoter? Hindi. Nakaka-influensya ba sila nung outcome ng gaming activity? Hindi. Sa mga tweet, sabi ko, nagiging intermediary lang siya. Naging conduit. Pagka yung customer at saka yung online gaming facility, nagkasundo na sila, babayaran, pupunta dito. Ilang pambayad, ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Alten ko, ikaw, ang saya mo. Dito ka lang pala babayad. Yun ang inihigpitan niya. Ang saya ng buhay mo, tinihigpitan mo. Hindi bale, ganito na lang gawin natin, sabi ko. Mr. BSP, para lang kako, wag na nila kayong pagdiskitahan. Total kayo naman ang regulator ng e-wallet. Tandaan mo, online gaming operation, ang operator PAGCOR. Yung e-wallet, ang regulator, Bangko Sentral. Sir, sabi ko, kahit hindi pa tayo tapos, pwede ba nating pag-agreehan ngayon that we can temporarily suspend yung link ng lahat ng online game operators sa Paymaya. Lahat ng link, i-delink lahat. Hindi na magagamit. Yes sir, sabi niya gano'n. Ngayon,
Actually po, kanya, ginawa na po namin. Ngayon, ito namang mga kasama ko, merong nagganon. Tinignan. Bakit tinasabi? Yan. Doon na silang umano ngayon. Kasi ang nahalata ko, yun ang gusto nilang parusahan. So sabi naman, hindi po, kaya nahingi po kami ng 48 hours. Tumira naman yung isa. Bakit kailangan pang 48 hours? Bakit ilang pang mamamatay ng mga tao? Ganito. Yan, nakita. Teka muna ako, sandali lang. Ako na nga nag-suggest, mabuti na lang mayroong isa na meron tayong magagamit habang pinagtatalunan pa ito. You are barking on the wrong tree. Ikaw, Kako Altenco, may problema eh. Sa pagkor. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon, lahat Kako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, bibigay mo rito. Kako, may experience ako sa iyo eh. Talagang binuos ko na talaga doon. Nagsosorry siya. Tingnan ako. Kung tatanggapin niya sorry mo. Paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon. Wala akong choice. Kung hindi, total ban. Kasi nga, wala kayong may provide na magandang alternative eh. Para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun. Pero may isa pa hong mainit na paksa na this past few days, actually matagal na, pero itong mga nakaraang pong araw ay lumitaw ho kasi yung mga kontratista ng mga flood control project. Mismo ang Pangulo pa nga ang naglilitaw, naglabas. At ng mga kung ano-anong mga korporasyon ito, Sen. At meron pa siyang website na binuo itong isumbong mo sa Pangulo. Ayan. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating papaksain na isasama ho natin ang ating mga kababayan. At meron silang magandang... Sa pamamagitan ng Vox Populi natin? Vox Populi, opo. Anong itatanong natin sa kanila? May mungkahi po kasi si House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila magbibigay sa Pangulo. Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung ano-anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Kagaya ng pag-i-issue na bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang... Bakit? Ang problema ba right of way? O nililis lang nila yung yun nga, issue? Bakit kailangan pa ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema? Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Yan. Diba? Parang pagkor operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Inconsistent yun Diba? Pagkatapos yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman di ba nung isang araw na-discuss natin dito, Nelson? Isang revetment. Meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po magkusa dyan. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation na yan. Yan ang matindi. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan.
Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Aha. Parang nakita ko na, Sen, kung bakit emergency power ang gusto Dahil ito, nakalagay nakasusunod, sa pamamagitan ng emergency power, maaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha. Yun lang pa, budget na naman palang pinag-usapan. Nakita mo na. Oo. Hindi naman talaga yung ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang direksyon dyan. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Isip-isipin mo na lang, isang pangkaraniwang flood control project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Aha. Katabi niya ilog, halimbawa. Sa makatwid, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope protection na pinag-uusapan natin. Diyan napakarami ang corruption na nagaganap. Doon sa palang sa slope na yon, minsan walang bakal. Aha. Pagkatapos nito, magmi-meet yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Sheet piling yan. Mga bakal na yon ay pilit mong ibabaon sa lupa. Para hindi magiba. Oo. Oo, ganito yan Pangkaraniwan, yung length ng bakal, mga 6 na metro yon. Haba, ano. At saka yun ay talagang palulubugin mo. Kaya nga, merong makinarya, malaki yun na talagang pinupukpuk yan talaga. Para ibaon. Aha. Para ibaon yun. At kinakailangan, yung pagbabaon na yon, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, sabi nila. Kasi pag umaagos ang tubig, naano yung mga lupa niya. Nauukay. Ngayon, ang pinakamaraming problema rito, lalabas ito Kung sinabi mo 6 na metro. ang gagawin nila, minsan 3, minsan 4. E di ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi 1 meter lang Sa mga yung 5, nakabaon. So pagka ginawa mong 3 o kaya 4, hinati lang. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, makikita mo pagdaan ng mga ilang taon lang halimbawa o buwan, makikita mo nakabitin na yung Nakalutang na. Lulugso ngayon yung Lulugso. O sasabihin ngayon ng, sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat si congressman po humingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung kontraktor ang nagsasalita. Kukuha po si Kong ng ganito. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Kapag sinuma mo yon, ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang Malaki pa yan. Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average 42% na lang ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Pero yun nga. Saan mo ngayon kukunin? Kaya ngayon, sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung ginawang project talagang na-sacrifice, doon nakuha. Sacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan Ngayon, kung gusto ninyo ako, mag-random tayo. Random check. Pababak ko lahat yung mga ninyo, yung ginawa ninyong sheet piling na yan. Maganda yan. Makikita ko yan. At tigta-3 lang pala. Makikita mo ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Nako. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madidikdik dyan. Totoo.
O, yan lang aking munang masasabi. Hindi tayo nananakot. Yan naman Tinatakot ko lang. Kailan? Sa Miyerkules pa? Sa Martes. Sa Martes. Abangan natin, abangan natin. Senate Excited, Blue excited. Ribbon. Wala tayong magagawa. Yun ang tungkulin natin eh. Abangan natin yan. Ito na po ang ating Vox Populi ngayon. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mabuhay ka, Senator Rodante Marcoleta. Hindi naman siya nananakot. Yung mga shit pile na yun, ipapabuno ni Sen Dante. Kung sakaling yung mga contractor ang nakalagay sa specification ay 5 metro nakabaon, pagka 2 metro, 3 metro lang yan, nakukulong kayo. Saan napunta yung 3 metro, di ba? Maraming salamat po mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.